kasi one day millionaire daw po yung asawa dati. Kaya hiwalay sila. Hindi magkaintindihan. Oo. So, kayo sir, ano po, hiwalay din po kayo sa asawa? Opo. Okay. One day millionaire din yung asawa mo? Oh, ba't nawala ho kayo sir? Baka napapangitan sa akin, DJ, kaya umalis na. Hello? Hindi naman. Gwapa si mo. Sana si sir? Manager, paalalay nga po. No? Baka mahina ang signal lang niya. Parang okay naman po kanina. So, bali ilang taon na po kayong separated? Yun po, mula dun nung 2012 natandaan ko hanggang ngayon po. Pero yung ex ko po nasa kanila, nasa probinsya ng umuwi. Pero sa Valenzuela po kami Nawawala. sila. Okay. Yun. Ayun. Sige po. No? Go ahead. No? Usap po kayong dalawa. Ano po, magandang hapon. Maganda rin nga po din po naman. Nasa Tansa ka Cavite kanina narinig ko. Kaya po, taga-saan po kayo? Valenzuela ako, pero may hometown ako, Tandag City, Surigao del Sur. Hometown ko, pero sa Valenzuela na ako nakatira. Valenzuela. Opo. Nasa po kayo ngayon? Nandito po sa Malaysia po. Manila? Malaysia. Malaysia. Opo. Steady nyo Ilan taon na po steady nyo lang po yung kamay, ma'am. Kamay mo. Ay, sorry. Sorry, DJ. Okay po. Ilan taon na po sila? Ay, 47 nung last March 20, nag-47 na ako. Bakit nagsali ka rito? Anong hinahanap mo? Nag-try lang po, kinakabahan, pero matagal na akong followers ni DJ. Matagal na, nung 2020 pa lang yata. Nanonood na ako sa programa, tapos sabi ng pinsan kong nasa Kuwait, ate, mag-try ka nga dyan sa kasi nanonood din siya ngayon. Hi, Jeniceline Pacheco, hello. Sabi niya, kaya mo yan. Oo, sabi ko, sige, try ko. Ayun. At nakilala ka ngayon, sir, yung taong mapapangasawa niya. Ano tunay yung pangalan? Ang tunay kong pangalan, Florilyn. Ang single name ko, Flores. Florilyn Pacheco Flores. Wag lang banggitin yung apelyido. Sorry, DJ. Sorry. Ilan taon ka na dyan? Dito sa Malaysia ko, 6 years na po. Hindi ka na uwi ng Pinas? Magbabakasyon, malapit na. Malapit na 7 taon pa. Ano po? Baka yung malapit na 7 years pa. 7 taon pa. Next month. Next month na po. Ano pong pangalan niyo pala? Abner. Ang nickname ko, Jazz. Ramos. Ano pong trabaho niyo dyan sa, taga dyan kayo? Sa Tansa? Driver ako dito sa Oh. company. Yung family niyo po? 10 years na halos na kaming 10 taon na kaming wala na komunikasyon. Oh. Pero Ilang may anak mo? 3. 3. Malalaki na sila? May apo na ako doon sa 2, doon sa isa kong wala pa. Dalaga pa yung isa. Oh. Yung sa akin naman, yung sa akin naman, 2 lang anak ko. Pareho may mga trabaho na, tapos binata't dalaga pa sila. Wala pang pamilya. Yung eldest ko, 26.
boy. Yung bunso ko, girl, 24. Ah, Dalagat binata pa sila. ah. Ikaw, kumusta ka na dyan? Okay naman. Okay naman po. Okay. Kanina, kinabahan ako nung sabi ni, Boyfriend? wala po, walang seryoso eh. Ka naman. Chapi-chapi po, Wala sir. pong nagsiseryoso. Pakihawak nga po ng cellphone nyo, sir. Hawakan nyo po yung cellphone. Kasi putol-putol po yung busis mo. Iangat nyo po yung cellphone. Yan. Hmm. Eh kung seryosohin ka, papayag ka. Depende po. Depende kung magkasundo. Ah. Um, Sa pool nung ano, hindi, wala pa ikaw naging boyfriend? Meron naman, to be honest po, meron na naging boyfriend. Kaso lang, hindi rin nag-grow. Kasi, yung gusto kong mangyari na ano, yung magbukod, magsarili, ayaw niya. Mas gusto niyang doon sa stepfather niya o sa mama niya titira. Tapos, parang pansin ko, ano, parang gusto ko siya suportahan, ganon. Siguro dahil abroad, ganon. Ayaw ko po yung may involved na pera. Kung mahal mo yung isang tao, wala pong involved na pera. Oo, tama. Kasi Hindi- single father din yun. Ah, May isang anak pero- din. Opo. Single father din yun. May isang anak, malaki na. So, siya naman, may hanap buhay din naman. Kumbaga, nasuportahan din naman yung sarili niya, pang personal niya. Pero, pagdating doon sa ano napapansin ko, habang tumatagal na, gusto niya yung suportahan ko siya. Hindi naman pwede yun. Mm. Kasi unang-una, hindi naman kami kasal. Mm. Nakita po kayo na, ma'am? Opo. Pero, nagkikita kami pag umuwi. Pag nauwi ako sa Pinas pala. Ba't nyo gusto niyang suportahan? Ano po yun? PWD na? Kasi nga, siguro abroad, DJ, parang ganun po. Hindi naman, malakas pa naman siya. Wala namang siyang sakit o nagtatrabaho naman. Opo, may trabaho. Kaso lang, pag umuwi ako, pag nagtrabaho siya, hindi nga niya binibigay sa akin yung kita. Pero hindi naman ako naghahanap nun. Yung, kumbaga, inoobserbahan ko lang siya. Mm. Ganun ba? Kayo po, kasal kayo dun sa asawa mo? Oo, kasal kami, kaso lang 10 taon na kaming hiwalay. Kami din sa family kami dun. Oh. Parang ako ayaw. Masakit pagka iniiwan. Ayun, kayo po ang nang-iwan? Kaya parang nakakatakot na. Sa bagay. Ikaw po ang iniwan. Ikaw ang iniwan, sir, o iniwan mo siya? Iniwan po ako. Dahil Iniwan. nag-abroad po siya. So, iniwan ka. Ganon. Yung sa akin naman, Sa abroad na naman gapo. Si ma'am kasi sa abroad na rin tumagal sir eh. Pero ma'am, wala po kayo nakitang gwapo doon? Sa Taiwan, dyan sa Kuala Lumpur? Wala po. Oo. Hindi po ako interesado kahit nung nasa Taiwan pa po ako. Hindi po ako interesado kahit nandito. Basta focus lang po sa trabaho. Kung anong-ano mo dito, focus lang po. Yan mo na yung mga gwapo na yan, no? Wala yatang nagkamali, DJ. Pero naghahanap din. Wala yatang nagkamali. Ito na. Sigurado, magkatama to si sir sa'yo. Hindi magkamali. Katamaan na to si sir.
Hmm. Hmm. Ano May yung ginawa bahay pa na- niya? Ano po? Wala pa naliligaw sa'yo. Hiniwalayan ko yung last. Hiwalay na kami magti 3 years na. Yung last Oh. kong naging boyfriend. Oo. Yung kinwento ko kanina. Opo. Mm. Ay, ako narito naman sa aking trabaho dito sa Tansa. Sa trabaho mo yan. Wala ka sa bahay mo. Ako Nagsisipag, nandito sa loob ng kwarto. Oh. parang makina. Oh. Parang na rin. Wala akong masabi. Ako din wala na eh. Magtanong ka po. Sabihin mo lang, I love you. I love you, DJ. Ay, Rego. Joke. Kay sir mo sabihin yung I love you. Huwag na, DJ. Itikin na ako eh. Si sir single. Single si sir. Pito ako eh. Dito kasi kanya-kanyang ano, yung bahay. Wow. Dito naman sa bahay, wala. Oh. May bata sa likod. Wag Buti lang, hindi lang istorbo. wag mo lang ipakita, ma'am. Ay, Ano? wala po. Ngayon po, ano hanap Opo, mo, ma'am? DJ. Alaga ko po, DJ. Buti Mm. hindi siya, tahimik siya ngayon. Alam niyo siguro yung tagabantay naghahanap ng mapapangasawa eh. Sabi ko sa alaga ko, DJ, huwag ka mo nang istorb kay Auntie Lynn, ha. Oo. Anong May sabi? kausap, emergency. Anong sagot? Tango lang naman siya ng tango. Wow. Naintindihan niya yung emergency, no? Para tumagalo. Emergency call. Marunong magtagalog. Isa lang alam niyang words, DJ, Tagalog, basa. Basa. Ay, lagi siguro nakakapa ng basa yung bata. Hindi po, pag umiihi siya, sabi ko, basa ka na naman. Oh, ano sabi? Kaya hindi na nawawala sa kanya yung basa. Ay, nabasa kay naingihi. Minsan kasi, after na niya naglilik. Ah. Wow, basa naman kay nangihi. Hihi na lang talaga yung nagpapabasa nito. Saan po Kaya ang mga pagka- anak niyo ngayon, sir? Pero Sir pagka Abner? sali, Oh. Saan po ngayon yung anak mo? Nandyan din sa Tansa? ano, may bahay ako sa, ano, sa Salina, sa Rosario. Sa Linas? Saan yun? Sa Saan dito yun? sa Oh, Cavite Oh. din? Oo. Mm. Bali yan, boarding house mo lang. Oo. Mm. Ngayon po ma'am, ano hanap niyo sa isang mapapangasawa? Hindi po, kasal ako sa una kong asawa, DJ. Hindi kami anal. Pero matagal na kaming hiwalay. Siyempre, hindi pa rin anal yun. Ay, hindi pa rin legal separate yun. Kahit matagal na kang hiwalay. So ano lang po hanap niyo po ngayon ma'am? Hindi mo kaya, hindi ka pwedeng pakasalan. Companion, ganon. Boyfriend, ganon na lang gusto mo. Depende po, pag nagkasundo, Magkasundo, edi sundot, no? sundot. Matibay ba yung
haligi ng higaan mo dyan, sir. Baka pag huwi mo umuwi si ma'am ba? Oh. Aba, napakatibay ho. Oo, ayun. Timing. Na aking papag. Oo. Dapat walang langit-ngit. Ayaw si Canoso pagka darating siya Hmm. para kabibay. Ilang taon na po ba kayong hiwalayan ni misis mo? 10 years na ho. 10 years na siya nag-abroad, hindi na siya umuwi para ayusin kayo. Para na nga po. Para gano'n na, ayaw na umuwi. Never Ayaw po? siguro, kaya ka. Hindi na ako kayo nagkita personal sa loob ng 10 years? Di na po. Hmm. Yung mga anak ko, dapat na ng pera. Oo. Pares daw kami magsusuporta na lang. Hmm. Yung sa akin bunso. Saan siya nag-abroad, sir? Saan siya nag-abroad? Hong Kong. Oh, Hong Kong. Mm. Kaya sabi ko, mahirap. Pag ang babae pala ay lumayo sa Pilipinas ay nakuha ng iba. Depende po, hindi po lahat ng babae ganon pag nag-abroad. Meron din namang nag-abroad pag uwi, okay pa rin naman ang pamilya. Ayun ang Meron maganda. din po iba, pag umaalis, ayun na, nakahanap na. Pero depende po yun sa babae. Depende ho Ang kasi minsan. Kung minsan hindi na magkasundo nung dito sa Pilipinas at kung nag-abroad, matuluyan na talaga yan, ha? Opo. Hmm. Mm. Hindi nga magkasundo na magkasama eh. Yan pa ho kayo malayo sa isa't isa. Hindi, Yun tuluyan. nga. Siyempre Ikaw, kung... anong isang lalaki? Yung ano po, yung ano ba yun, yung paggalit yung isa, magtatahimik yung isa, gano'n. Tapos, kailangan magkasundo, magkaintindihan sa lahat ng bagay. Ayun. Kung anong gusto ng babae, kung okay naman sa kanya, di okay. Pero kung hindi naman pag hindi naman okay sa kanya, mag-uusap na lang. Ganun. Basta mabuti, sa kabutihan lang. Opo. Ang province saan? Ang hometown ko, Tandag City, Surigao. Surigao. Mm-mm. Bisaya pala. Bisaya. Pero ang punto ko, Bisaya, hindi Surigao nun. Bisaya, ang punto ko. Kasi yung papa ko, Daan Bantayan, Cebu. Yung mama ko, taga Tandag. Eh dito naman, may kasama ko dito yung pamaking ko. Yung gwardiya dito sa amin. Oh, Security guard. Yun ang kasama ko rito sa aking bahay. Yung mga anak ko ninyo, sir, saan po? Nasa sa kabilang bayan sa Rosario, Salinas. Sino po yung... Salinas pala. Salinas. Sino po yung kasama? Naroon po yung anak kong panganay. May bahay naman kami doong malaki. Hati-hati na lang sila doon. Ilang taon na po yung bunso mo? 22. Malaki na pala. Mga edad na. May mga edad na. Matured ang mga isip. Ako naman, ang hinahanap ko sa isang lalaki, yung mga kasama sa pagtanda. Mahirap tumanda mag-isa. Oo, ganun din naman ako. Gusto ko rin makahanap Kasi, ng
Kasi pag nagpamilya na yung mga bata, yung mga anak, siyempre may mga kanya-kanya na silang pamilya. So ikaw na pag-iwanan na. Apa. Solo ka na. Kung kung solo, wala kang kasama sa buhay, sa pagtanda, ganon. Di, pagka nagkasod, dito ka na lang sa Cavite. Sana all. May kapatid na ako dyan sa Cavite, diyan nagtatrabaho. Sa Dasmariñas yata Sa yun. Cavite. Kapatid kong Sa? lalaki. Dasmariñas yata. Sana all. Das- Diyan Dasmariñas. nagtrabaho. Regular siya sa Dito. kumpanya. Malapit dito yun. Oo. Sabi nga isang sakay lang. Isang sakay lang. Mamaya, ano mo sa akin yung tayo mag-ano na lang, palitan ng tawag o text na lang. Pwede rin. Sana all. Di kayo magkahit Wala yung mga anak namang ko sa tao ka na. Hindi nakikialam yung mga bata. Kung saan daw ako masaya, wala naman silang problema. Magaling. Hmm. Kaya ako pa, yung bunso ko, wala rin siyang ano sa akin. Kasi yung dalawa kong anak na panganay, may mga asawa na sila. Isa Hmm. lang ang ang walang asawa. Hmm. Eh pag nag-asawa na yung bunso ko, di wala na rin ako kasama sa bahay. Pagka tumanda. Tul- Kaya ako naghahanap, Tulong pagka buhay tumanda, mo na. meron Tulong buhay mo na. Dalawa na lang kayo magsama. Oo. Hindi Tulong pagka, alam mo, masakit ang buhay. ko. Ma'am, Pagka masakit ang hindi kita. Ma'am, ano pong hanap mo ngayon? Anong hanap mo sa makakasama mo? Pinapangarap mo sa magiging partner mo? Ay, yung number 1, magkakasundo sa lahat ng bagay. At saka sa pagdating sa pera po, kailangan yung sa susunod na araw, hindi gastador, hindi lasinggo, ganun. Pwede uminom, pero hindi yung as in lasing talaga. Kasi normal lang naman yun sa lalaki na nainom po. Naintindihan ko yun. Pero ayoko yung naglalasing na, nagsusuka na, yung ganun po. Tapos pagdating naman sa pera, gusto ko yung hindi ubos-ubos biyaya. Yung may matitira pa sa susunod na araw, ganun. Ayoko rin yung marami, utang dito, utang doon. Ayoko po. Kung kinakailangan, emergency na kailangan umutang, okay. Walang problema doon. Pero kung umutang dahil sa bisyo, ibang usapan yun, no? Ay, Opo. ayaw, no? Ayaw. Kasi experience ko yun sa una. Experience ko kasi yan sa unang asawa. Tapos pag sahod niya, bibigyan ka lang ng 100 a day. Hindi naman yun magkasya pamamalingke, hindi yun magkasya. Nung araw yun nung magkasama pa kami sa bahay. Tapos ako nagtrabaho din naman ako noon sa ang Hortalisa Foundation. Binanggit ko yung name. Sa foundation. Sa livelihood, kung saan-saan kami pupunta, kawang gawa sa mga mahihirap. May allowance kami doon. Bukod din yung sideline ko doon sa barangay, sa City Hall ng Valenzuela. City government naman ang nagpapasahod sa akin noon. Nang hindi pa ako nagtayuan noon. Tapos nagpapautang ako ng mga yung beauty product. Natasha. Niro-roll ko lang din yung kinikita ko na hindi alam ng dati kong asawa na may mga sideline akong ganyan. Ang alam lang niya, kasi malalaman niya talaga na may allowance ako natatanggap buwan-buwan sa City Hall. Kasi siyempre, pag may meeting, nakikita niya ako na naka-uniform, susunduin ako ng mga kasama ko para sabay-sabay kami magpunta sa City Hall. Nakikita niya yon noon. Pero hindi na maganda ang samahan namin nung araw. Pero yung mga pautang ko, yung nagpapaporsinto din ako noon ng pera, nirorol ko din yung mga hindi ko sinasabi sa kanya dahil
dahil hindi na, binibigyan na lang nga ako araw-araw a day 100. Minsan, hindi pa nagbibigay. Pag nanghingi ako, nagagalit pa siya. Tapos, yung mga personal niya, hindi naman kailangan bumibili siya ng gamit na hindi naman kailangan yun, hindi naman importante yun. Nagagalit siya na wag ko daw siya pakialamanan, pira naman daw niya yun. Sabi ko, useless lang pala, mag-asawa tayo, kasal tayo, tapos pagdating sa ganyan, wala akong karapatan mag-suggest, magsabi. Parang gano'n. Pero 3 times ko yun, kinausap ko yung biyanan ko. 3 beses ko kinausap biyanan ko. Sabi ko, kami lang dalawa ng biyanan ko nag-usap. Sabi ko, ayoko na makisama sa anak mo. Tama na yung ilang taon nagsama kami. Na nagsiis ako. 2012 yun, kasi 13 years gap namin nun eh. Mas matanda yun kay sakit. Tapos buong pamilya naman niya, wala namang problema nung sumuko na talaga ako, na nagdesisyon na ako na ayaw ko na pakisamahan yung kapatid nila. Kasi panganay yung sa 4 na magkapatid. Tapos, naintindihan din naman ng biyanan ko na gano'n ang nangyayari. Hindi nga daw nila alam na gano'n na pala kami kasi hindi nila nahalata na may problema pala sa loob ng bahay. Magaling din daw ako magdala. Kahit sa mga kapitbahay po, hindi nila alam na magkasama kami sa bahay pero hiwalay na kami ng higaan. Hindi nila alam, kahit yung mga kapitbahay namin, nalalaman nila doon sa mga anak namin sinasabi ng mga bata na gano'n pala. Chismosa pala yung mga kapitbahay ninyo. Alam nila kung nagtatabi kayo, hindi. Ay, hindi po. Kasi di ba po pag tabi-tabi, ay hindi naman apartment. Tapos, flat naman na apartment. Hindi naman yung apartment, ay yung tirahan na yung parang squatter po. Hindi naman po ganun. Hindi na iwasan yun kahit saan po may chismosa. Tulad dito ngayon, ako chismoso. Sige, ha? Basta seryosohin yung isa't isa, ha? Kung seryoso naman talaga kayo, bakit hindi, di ba? Tuloy-tuloy lang ang usapan para tuloy-tuloy na makilala ninyo ang isa't isa. Maraming salamat. Thank you din, Baby Jel. Bye. Maraming salamat din po. Pasawa itong mga batang to. Ba't sinasabi sa kapitbahay na hindi na pala nagtatabi? Okay, sige. Ate kasi Ken, replay mo na lang mamaya. Shout out kay Donya, no? At kay Sis Rizal Maripuras. Si Gina Buot, kailan na ho yung kasal? Nagpakabuot na si Gina. Okay na ho yan, may boyfriend ka na.